Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Ayan, so Leo, paunang mensahe ninyo rito, no? The Shadow Queen. Ayan. Most of you, or at least, no, some of you siguro are going to acquire new knowledge. So, siguro ngayon, ang iba sa inyo, baka nagre-research kayo, baka meron kayong inaaral, you are curious about something, pwede rin na nag-aaral talaga kayo as in babalik kayo sa school or baka nag-online courses ang iba sa inyo sa ngayon. So, maaaring ganun, no? And that could be related to anything. Pwedeng personal development, skills development, no? Yung focus ninyo or it could be anything. At pwede rin ang iba sa inyo rito, siguro, ano pick up ko dito, baka ang iba sa inyo were or is being manipulated by someone. No? Kaya wag ninyong hayaan, no? Wag ninyong hayaan sana na mag-continue 'yon, no? Na hindi kayo yung magdedesisyon para sa sarili ninyo, but other people. So maybe ang iba sa inyo have given your power over yourself, no? Sa ibang tao. Kaya maaring yung taong ito yung nagdidikta sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, nagdidikta sa iyo kung ano mga dapat mong pangarapin, 'di ba? Ay mga ganon. Kaya that is a reminder din para sa iyo. Okay? So tignan natin kung ano pa ang ganap. Maaari din, nabasa ko lang na merong insecurity. Maaari din ang iba sa inyo rito. Kaya siguro inaalaw ng iba sa inyo rito na i-manipulate ko na kayo ng iba or diktahan kayo ng iba. Dahil siguro meron kayong na feel, no, na insecurity. Baka meron kayong ganun. But you don't have to, 'di ba? Wala kayong dapat na ika-insecure kasi unang-una, Leo, lahat tayo, we are all given talents, skills, and gifts. Lahat tayo binigyan ng divine universe ng kakayanan, no? Para ma-carry out natin yung mga dreams natin, mga goals natin, mga pangarap natin. Kaya huwag kayong ma-insecure sa iba. No? Huwag kayong ma-insecure sa iba. Kung ang iba, nakikita ninyong matagumpay, dadating ka din sa ganong punto. Kasi alalahanin mo na lagi na lahat tayo, iba-iba yung pinagdadaanan natin. Iba-iba ang path, no, na dinadaanan natin. Kaya hindi po pwedeng i-compare natin yung sarili natin sa iba. Yung tagumpay ng iba, no? I-compare natin sa nangyayari sa buhay natin. So, let's just focus, no? Focus lang kayo, Leo, sa sarili ninyo. Pagbutihin ninyo ang inyong ginagawa. Focus kayo sa kung ano yung sa tingin ninyo ang makakabuti para sa iyo, 'di ba? And don't entertain negativity, no, sa sarili ninyo kasi otherwise that will attract more negative energies. So we have number 44, environment. Ayan, so ang iba na siguro sa inyo dito environmentalist, ano, baka kayo ay nature lover at saka siguro kayo ay maalaga, maasikaso, no, sa inyong paligid. Maybe you are an environment enthusiast, yung ganon. Kaya, good luck sa'yo. So, we have Emperor. So, kuha tayo ng 2 cards for each week, no? So, this is for the first week. Ibahin natin yung reading natin sa ngayon. So, ito yung pang second week ninyo. Pang third week. Ayan, at ito yung inyong pang 4th week. So, just a reminder, no, na kahit merong mga naka-assigned na energies dito, kasi ito yung mga most likely malakas na energies na pwedeng mag-unfold or pwedeng mag-play out sa 1st, 2nd, 3rd, and 4th week ng month of June. But since energies are fluid, kaya pwede rin na
na kunyari ito, no, sa first week, mag-resonate yan sa inyo maybe on the third or fourth week, 'di ba? Or ito dito. So depende sa inyong sitwasyon. But yeah, always remember, no, that energies are fluid. But these are most likely the energies that are going to play out, no, sa inyong first, second, third or fourth week. Okay? So, sa first week ninyo, the Emperor and the Eight of Pentacles. So, most likely, ang iba sa inyo rito, maswerte, no? Lalo-lalo na kung kayo nagtatrabaho, nag-i-empleyo, Leo, kasi pwedeng around this time, baka may promotion kayo na makamit, no? Sa trabaho. Baka ito yung pinagsisikapan din talaga ninyo. Maybe this is what you are working so hard for, no, na promotion or baka yung posisyon na to, baka talagang ina-applyan ninyo ito. So, pwedeng ganun ang ganap dyan for some of you, no? Pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to, to bring everything back in order. Kasi baka ang iba for the past few weeks or months, siguro nagkaroon ng distractions, no? So, hindi kayo makapag-focus sa mga dapat ninyong pag-focusan for some reason. So, ngayon, baka ibabalik mo na yung order sa buhay ninyo. At mabibigyan mo na ng panahon talaga yung mga kailangan or yung mga na-neglect ninyo. No? Pwede rin ang iba sa inyo rito is going to focus on educating yourself, expanding your knowledge, expanding your learnings. Baka ngayon mag-aaral kayo muli, no? Or magpapatuloy kayo ng pag-aaral. Pwedeng kayo ay magma-masters, pwedeng kayo ay papasok sa continuing education program, yung gano'n, no? Pwede rin na meron kayong mga achievement sa trabaho. Baka meron kayong mga ma-accomplish sa trabaho na maaring matagal nyo ng pinagsisikapan at pinagtatrabahuan ang mga yan. Sa second week naman, there could be a stagnation, no? So pwedeng na busy na kayo talaga at ngayon parang gusto ng universe na teka lang, magpahinga ka muna. Okay? Magpahinga ka muna kasi pwede rin ang ibang pinagkakaabalahan ninyo is not the right one para pagkaabalahan ninyo at this time. Baka hindi ito yung best na pagkaabalahan ninyo around this time. 'Di ba? So, pwedeng ganun ang ganap dyan. Kaya, maaaring may pagtigil, may pag-pause, maaaring merong delays, merong mga blockages na maaaring mangyari rito para nang sa gayon makapagpahinga kayo. Para nang sa gayon wala muna kayong gagawin, no, na related dyan sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo at makapag-isip-isip kayo, makapagpahinga, 'di ba, makakuha ng kumpletong tulog, yung ganun ba? And also, makapag-reflect kayo, makapag-re-evaluate kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo at this time. Probably din, ang iba sa inyo rito is really kailangan ninyong pagplanuhan, sa ngayon, ang inyong pag-aaral, ang inyong siguro pagtuturo kung kayo ay isang teacher, 'di ba? Pwedeng ganon. Kasi si Hierophant is educator, focused on education, focused on educating other people, no? Depende sa inyong sitwasyon. Baka ang iba sa inyo kasi teacher, counselor, mga ganon, spiritual guide, yung mga ganon ba? No? So, maybe, yun din muna ngayon ang dapat ninyong pag-focusan at this time. For the third week naman, there is Two of Cups, which is partnership, no? Magkakaroon dito ng mga bagong tao na pwedeng dumating sa buhay ninyo at pwedeng makakapartner ninyo ito sa trabaho, makakapartner ninyo ito sa task, sa project na ginagawa ninyo or gagawin ninyo, or pwede rin naman na relationship related, no, yung partnership na to. So, pwedeng meron ditong manliligaw sa inyo or pwedeng papasok kayo sa love and romantic relationship if you are still single. So, pwedeng may ganon. At saka, meron din tayong Empress energy. So, napakaganda rin ito pagdating lalo na sa pera. Kasi this is very abundant and prosperous energy. So, pwedeng meron ditong abundance na paparating, maraming pera, dumating, or ang dadating,
Pwede rin na maraming iba't ibang klaseng opportunity, no? Na pagkakaperahan ang pwedeng dumating sa inyo rito. So, pwedeng offer yan para sa iyo. Or talagang siguro merong dadating. Pwedeng cold cash na dumating. Pwedeng ganon. Or job offer na. Baka meron ng pipirmahan na kayo ng offer, diba? On the last week naman, there is 5 of Wands, which is competition, 'di ba? May debate, kailangan ninyong depensa ng sarili ninyo, depensahan yung posisyon ninyo sa trabaho. So, pwedeng ganon, no? Baka may rivalry, no, sa trabaho. So, pwedeng ganon ang ganap dyan. Kasi siguro, baka may in-applyan kayong posisyon, 'di ba, sa trabaho, or meron kayong, pwede rin na meron kayong nagpi-pitch in kayo ng isang project at baka may competition dito, 'di ba? Kung sino yung pipiliin ng boss ninyo, ng manager ninyo. So pwedeng nandoon 'yon, no, na parang merong magkakaroon ng iringan between you and another person. Page of Cups, this is the lighter side naman ng inyong 4th week of the month. Kasi baka meron ditong invitation for parties, invitation for kasiyahan, maaring meron dito mag-i-invite sa inyo, no, na mag-date. So, pwedeng ganon, diba? Baka yung makikilala ninyo rito on the 3rd week, baka didiskarte yan on the 4th week. Diba? Baka magsisimulang magdiskarte, manligaw, 'di ba? Ayain kayo for a date, mag-lunch date or dinner date, yung mga ganon ba. So, have fun. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.